buhay natin. Sabi ko sa kanya, oo. Sabi ni kay Arnel sa akin, sige, siraan mo na naman ako. Naging joke na lang po sa amin yung mga bagay na dating malungkot. Pero alam niyo po, the Lord will still ask for more. Kung ano ba ang pwede nating ibigay. Every season, laging may hihingin sa atin ang Diyos. Noong pong 2000, yung pumatay po sa Kuya Noel, nakulong. Eventually naman po nakulong. 1995 po siya nung makulong. By the year 2000, meron po ako isang kaibigan na nakulong din. Best friend ko. Yeah. So, dinadala ko sa Muntinlupa pala. Halos every week. Kasi alam niyo po, kasi nasa maximum security siya doon sa Muntinlupa. Yung kanyang kubol ay malayo pa, nasa panakagitna pa ng NBP. It will take 10 minutes for you to reach them. At usually, marami kang dadaanan. So, ang ginagawa po nila, pinapasamahan ka doon sa isang preso na ihatid ka hanggang doon sa yung destination. Alam niyo po, sobrang mapagbiro ang Diyos. Isang beses, ang natapat ko na maghahatid sa akin, yung pumatay mismo sa kuya. Hindi po niya kasi ako kilala. Kasi hindi niya ako nakita. Kasi nasa seminaryo po ako noon. So hindi niya kilala na kapatid ko yung napatay. Nag-alibay po ako noon. Iniwasan ko siya. Ano ba naman, Lord? Ba't naman ganito? Pero alam niyo, mapagbiro po ang Diyos. 3 beses na lagi siyang natatapat sa akin. Kahit anong iwas ko sa kanya. Kaya nung 3 beses, sinabi ko sa Diyos ganito, Lord, pag siguro may gusto ka ipagawa. Sige, kung ano man ito, makikiayon ako sa iyo. So ginawa ko po, habang naglalakad kami, hindi niya ako kilala eh. Hindi ako nagpakilala naman sa kanya. Nagpakwento lang ako sa kanya, tinanong ko siya, ba't ka ba nandito? Alam ko na naman kung bakit. Pero tinanong ko pa rin, ba't ka nandito? At nagkwento po siya, sabi niya, kinanta niya, kung ano yung ginawa niya. Ano yung pinatay niya. Alam ko na naman yun eh. Pero yung sinabi niya, may sinabi siya na hindi ko alam. Nang doon ko lang nalaman. Sinabi niya na inutusan lang siya ng kanyang kapatid dahil siya patapon, wala siyang kwenta. So lagi siyang naghahanap ng atensyon sa kanila. So lahat ay ipagawa sa kanya, sunod lang siya ng sunod. Just to win them over. Just to win their attention. Kahit nga daw dumating yung point na masama na yung pinagawa sa kanya, ginawa pa rin niya. At sabi niya sa akin ganito, pero alam mo ngayon, hanggang ngayon, basura pa rin naman ako sa kanila. Kaya tinan mo ngayon, nakakulong ako dito dahil sa pinagawa nila sa akin. Nagsisisi ka ako bakit ko pa sila sinunod? Naawa ako dun sa pinatay ko. Kasi nawalan siya ng buhay dahil sa mga kasalanan. Yan sabi niya ganun sa akin. Wala nang dumadalaw sa akin dito, sir. Kahit yung mga kamag-anak ko, pinabayaan na nila. Pinabayaan na nila ako mabulok. Sabi sa akin, pero okay lang yun, sir. Parusa ko to eh. Hindi ko na maibabalik yung buhay nung pinatay ko. Pero pagbabayaran ko na lang yung kasalanan ko dito. Natahimik po ako. At dumating na kami dun sa kubol ng kaibigan. Sabi ko sa Diyos, Lord, alam mo, ang hirap mong sundan. Kasi bakit? Kasi ikaw yung tipo na bukas ang puso mo sa lahat. Kahit dun sa pinakamasamang tao. Ang hirap mong sundan. Kasi bakit? Ang puso mo kasi bumuo eh. Ang puso mo, hindi sumusunod. Ang puso mo parang yung tatay dun sa prodigal son.
kahit binastos ka, hindi ka tumigil magmahal. Nandun ka naghihintay. Naabangan mo bumalik yung anak mo. Kaya nga bumalik yung anak mo eh. Nandun ka oh. Tumatakbo. Nandun ka nun oh. Nag-aabang. Kasi para sa'yo, kahit gaano kami naging masakit, anak pa rin ang turing mo sa amin. Kaya kung meron akong dapat ibigay, dapat maging katulad ko. Puso. Dapat I should love the way you love. I should be as passionate towards my neighbor, as passionate as you are. Lord, mahirap itong pinapagawa mo. Pero pipilitin. The almsgiving that God is requiring from us is not just the little money, the extra that we can give. The highest form of charity that God requires from us is to love the way He loves. Here for this people or important. Sabi nga ni Ganon dun sa kanyang kapatid, sa kapatid ng kanyang prodigal son. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. The greatest charity we can give is to give on our lives. Now in this Lenten season, as we approach Holy Week, as we prepare for the coming of Easter, God has this call for all of us. Our almsgiving is a form to purge ourselves of our sins, to cleanse our sins. It's a call coming from God to return to Him with all our hearts. Rend not just your garments, but rend your hearts. So at this point, let us really look inside our hearts. Let's really look within our souls and ask ourselves, are we now willing to give this love towards others? Or are we still full of ourselves? Or are we still full of our selfishness, our own images? Kahit dito sa pagpasok natin sa prayer meeting, pag nandito ka ba, pupunta ka ba dito, daladala ang puso na kagaya ng ating Panginoon. O minsan, nando pa rin sa atin yung yabang. Minsan, sa atin pa rin umiikot ang mundo.